Unahin na po namin itanong, ano po ba pag sinabi mong Unified 911 System? At bakit mahalagang magkaroon ng iisang National Emergency Hotline sa buong bansa? Yes, ma'am. Ang ating Unified 911 ng DILG sa pangunguna po ng ating secretary, si Secretary John Vic Rimulya, ito pong single hotline number. Dahil po napaka-importante dahil hindi na po natin i-memorize yung mga kanya-kanyang emergency numbers. Dahil po alam naman po natin pagdating sa emergency ay talagang nalilito po tayo. Kaya ngayon, naisipan po natin na talagang Unified 911. Isang numero na lang po, 911, makakakonekta na po kayo agad sa ating mga responders on the ground. Director Francis, no, ano naman pa ang pangunahing mandato po ng DILG sa pagpapatakbo po ng pangangasiwa ng 911 system? Ako rin po ay nagpapasalamat. I'm sure ilang taon na or dekada siguro gusto rin natin na makamit itong 911 service katulad ng ibang mga syudad, no, at ibang mga countries kasi sikat na itong 911. Sa at least ngayon nandito na sa Pilipinas. Thank you po, Director Francis. Ito po, especially the DILG, under Executive Order number 56, ito po ang DILG ang namamahala sa Emergency 911 National Office at ito po ang 911 Commission headed by our no other than the Secretary of the DILG, and composed po nito yung mga iba-ibang agencies natin sa gobyerno. At ang implementing arm po ng Emergency 911 Commission, ang ating opisina, ang Emergency 911 National Office, ang namamahala at nagpapatakbo sa buong Pilipinas po ng system ng 911. I have a follow-up question. Paano tumatakbo? Paano yung proseso? Ano po? Yan, this is very important. Paano tumatakbo ang proseso nito mula sa oras na tumawag ang isang mamamayan hanggang sa ma-dispatch ang mga responders? Sige nga po, Director, pa-explain nyo ito para klaro doon sa ating mga nanonood. Thank you po. Salamat po. Bali po sa oras na tumawag po ang ating mga kababayan at nanghihingi po ng emergency assistance, ito po ay automatic na papasok po sa 911 system natin at makikita po natin yung eksaktong lokasyon, at pag na-receive na po natin ang kanilang tawag, ay tatanungin po natin yung mga vital information katulad po ng kung ano ang klaseng emergency ang kailangan nila, kung police assistance ba ito, kung sa fire suppression or sa emergency medical services or any other rescue or any other emergency situation. At ang protocol po natin sa command center ng 911 is 2 minutes. Pag na-receive po natin ang tawag, we have the 1 minute. Kukunin po natin yung mga vital information, and the other minute, 1 minute, i-dispatch po natin yan sa respective responders on the ground, katulad po ng ating primary service responders. Ito po yung Philippine National Police pagdating po sa police assistance. At ang Bureau of Fire Protection naman po, ito po pagdating po sa fire suppression, search and rescue, and other medical services, including the LGUs. May mga kanya-kanyang MDRR naman po yan, dinidispatchan po natin agad yan. So pagtawag po ng ating caller, and then pagkuha, meron po tayong mechanism. Ito po yung 5 hours kung tawagin po namin. Ang pag receive namin ang tawag, so pinoprocess na namin ng information, and then after the receive, i-relay po namin doon sa actual responders on the ground. And then after the relay, siyempre po i-resolve na yan, and then yung feedback mechanism po namin, ito po yon. Tatawagan po namin yung responder, the caller, nire-record po namin yan. Every details, every second po na nangyayari ay naka-record po sa atin. Yun po ang ecosystem ng 911 po natin. Director Francis, eto na yung tanong ko. Ano mga klaseng emergency ang maaaring i-report sa 911? May limitasyon ba ang uri ng emergencies na tinatanggap dito po, Director? Thank you po. Thank you. Under our executive order, ang mandato po natin talagang ang 911, ang kinikater po talaga is all kinds of emergency. Pagdating po sa police assistance, sa peace and order, pagdating po sa fire, sa public safety,
at any kinds of search and rescue, medical services, emergency medical services, yan po, lahat, any kinds of emergency, itawag nyo po sa 911. Minsan, hindi na po non-emergency, pero siniservisyohan pa rin po natin yon siyempre. Halimbawa, Director, like what? Halimbawa, ay, yung mag-asawa nagkakasakitan. Can you respond to that? Or you will just call the barangay and then let the barangay do the tasks? Yes, magandang tanong po yan dahil meron pong Memorandum of Understanding or Agreement ang Philippine Commission on Women with the 911. Kinikater po natin yung VAUSI cases. Ito pong mga violence against women and children under RA 9262. Pag may nag-report po ng violence na binubugbog ng mga mister o ng kanyang kasama, pag tinawag po sa 911 yan, automatically idinidispatch po natin yan sa nearest police station para pupuntahan talaga yung nagre-report. So, Director Francis, kanina nabanggit po na pag may tumawag ay malalaman na po yung lokasyon. Ang ibig sabihin po ay may special na technology ang meron kayong ginagamit dito po sa 911 para matukoy nga itong location po para mas mabilis po ang response. Ito pong 911 system natin is modernized na po ngayon. Dati po kasi analog, hindi natin nakikita yung location ng caller. Yes. But from the modernization, ito pong ipinatupad po ng ating DILG Secretary na Unified 911, modernized. Katulad na po ito ng ginagamit ng ibang bansa, katulad po ng Estados Unidos, Amerika, na nakikita na po natin ng mga 911 na callers kung saan ang location nila. Kaya nababawasan na rin po talaga yung mga prank callers natin ngayon. Now, ano yung madalas na hamon na inaharap ng 911 system gaya ng prank calls? Sinabi niyo po, erase na yan kasi wala na yan. Misreporting, let's say for example, how are you going to evaluate that? Kasi magagamit kayo ng malaking oras niyan kapag hindi niyo ma-evaluate yung pala, hindi totoo yung mga nire-report niya. And then yung mga heavy call volumes, how many staffs do you have? And mayroon pa ba kayong plans in the future na madagdagan ito para at least mas makater pa ang iba pang mga concerns? Director Francis, thank you. No, talagang nababawasan na po yung mga prank callers, yung nagte-test calls and other calls. Ngayon po talagang nafi-filter na po natin yan. Yan po yung isa sa challenge natin and continue sa implementation and improvements po yung ginagawa natin sa system natin ngayon na sinesegregate na po natin. Halimbawa po yung mga robocalls, hindi lang po yung mga prank calls. Yung automatic na nagdadial ng 911, talagang challenge po sa amin yan, technology. But with our technology now, unti-unti na po nating na re-resolve po yan. At pagdating naman po sa manpower, ito po, may mga request na kami na talagang additional manpower at isa po sa pinakamagandang gustong i-implement or ini-implement na po natin yung sinabi po ng ating secretary na magiging local-based dialect na. Alam naman po natin na pag emergency, halimbawa po sa Visayas region, pag tumawag po doon at hindi po masyadong makapag-explain ng Tagalog or what, Cebuano na po ang sasagot. Magre-regional base po ang 911 ngayon. Local-based dialect po ang. Okay. Very Pagdating po sa Ilocos region, pag sumagot, Ilocano na po yung sasagot doon. Or Region 3, Kapampangan, Ajay. Kapampangan na po.